Ito ka-coffee. Kaya gustong magsenador nitong mga Duterte kasi kailangan nila ng immunity. Dahil ngayon wala silang immunity, pinapatawag sila dyan sa Kongreso, dyan sa investigasyon na yan, dyan sa House of Representatives. At ganoon din po si dating senadora, nakalalaya lang, Laila de Lima. Iniimbitahan si Bato de la Rosa, si senador yan, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, iniimbitahan sila. So silang tatlo dyan, magkaharap-harap sila dyan sa House of Representatives. Sige, tingnan natin. Sino ang matapang sa inyong tatlo dyan? Sino yung mga duwag na hindi a-attend sa pagdinig na yan? Feeling ko si Laila de Lima a-attend. Hindi ko alam si Bato kung a-attend at si Digong kung a-attend dyan. Naku, mapupulaan kayo lalo dyan mga DDS. So total, matatapang naman di ba? Matatapang. Hindi harapin yung investigasyon na yan dyan sa House of Representatives. Yan lang yun Nasa balita ng GMA News Online, House Rights Panel invite Duterte Bato to face drug war probe. Ayan. Pupunta kaya? Ang malaking tanong dyan, pupunta kaya? Ako, si Digong, definitely hindi pupunta dahil may sakit. Si Bato de la Rosa, 50-50. Feeling ko, kaya 50% pupunta siya para siyempre, kasi incumbent siya Currently, senador siya, di ba? Mapupulaan yung kanyang reputasyon. Pupunta siya. Kasi pwede niya rin magamit yan kasi re-electionist din ito Para pag umiyak siya dyan, makakuha siya ng simpatsya. On the other hand naman, hindi siya pupunta dahil ayaw niya na bumaba yung tingin sa kanya. Kasi biruin mo iimbestigahan siya ng mga mambabatas sa mababang kapulungan samantalang siya ay nasa upper house, nasa Senado siya. Siyempre, hindi niya gagawin yan. So, 50-50 ako kay Bato. Si Duterte, definitely 100% hindi yan pupunta dyan sa investigasyon na yan ng Kongreso. Si Laila de Lima, I think pupunta yan ka-coffee. Sigurado tayo dyan, pupunta yan si Laila de Lima kung matanggap nito yung imbitasyon dyan sa HOR. The House Committee on Human Rights has invited former President Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa to its hearing on alleged extrajudicial killings during the previous administration's war on drugs. Actually, nung nabasa ko to, iniisip ko mukhang darating tayo sa punto na malaki buloy no? Na total hindi ka dumadalo hanggang dumating sa punto na nagkaroon ng show cause order, nagkaroon ng subpoena, and then magtatago na. So parang naulit lang yung cycle ka-coffee. Para ka na lang Kibuloy version 2.0 issue lang yan. Feeling ko yan ang mangyayari dyan. Magtatago din yan. Bakit sa Davao ang hilig nyo magtago? Diyan nagtatago. Pero yung isang manager ng Pogo sites, nandiyan sa Davao, dyan nahuli Bakit dyan nyo gusto magtago? This developed after the House Human Rights Panel adopted the motion of House Assistant Minority Leader Arlene Brosas of Gabriela. Naku, hindi kayo tatara ng Gabriela party list. To invite Duterte, De La Rosa, and other police officials accused of killing drug suspects on mistaken identity, if not deliberately, as testified by the slain victim's kin on Tuesday. Naku, medyo umiinit ito ka-coffee. Posible na isa ito sa mga dahilan kung bakit nililihis ni BP Inday Sara Duterte yung issue no? Kasi mainit itong investigasyon na yan Likewise, Brosas made a motion to invite former Senator Laila de Lima to testify as the latter faced 3 counts of drug charges during Duterte's term which were all later dismissed by the courts. Dito sila mahihirapan kasi may ruling ang korte. Ano yan? Ibig sabihin pala, imbento lang itong mga kaso may sinampa kay Laila de Lima or kung totoo man, nadaan sila sa technicalities. Biruin mo 3 kaso. Walang matibay na ebidensya pala. Umaga, pinagtripan lang nila si De Lima. Pinakulong lang nila. Medyo ilang taon na kulong si De Lima dyan? 6 na taon. 6 o magpipitong taon na kulong. Yun pala, eventually, magro-rule ang korte na walang matibay na ebidensya. Naku, nakawawa pala si Laila de Lima dyan. The motions were carried without opposition after some of victims' kin took turns testifying how the police barged into their homes late at night and killed their husbands and sons, including minors, without serving search or arrest warrants. Totoo yan. May ruling ang korte, may mga napatunayan ka-coffee. In fact, nakakulong na yung ilang mga pulis, ilang mga miyembro ng authority dahil sa kanilang pag-aabuso sa kapangyarihan. Siyempre, i-deny yan ng mga DDS. Na-argument nila dyan Sino nag-utos yan? Si Digong ba nag-utos yan? Si Bato ba nag-utos yan? Well, command responsibility. Nakakalimutan nyo.
As much as I want to give the due courtesy to the former president and Senator De La Rosa because of the gravity of the statements made here, they should face these people and hear their complaints. House Human Rights Panel Chairperson and Manila lawmaker Bienvenido Abante said, "Nako, nakakahiya kayo dito pag hindi kayo pumunta dyan sa pagdinig na yan sa HOR." Si Bato din, nakakahiya lalo kapag hindi siya pumunta dyan. Kasi ibig sabihin, kung ikaw ay ordinaryong tao, pag ipatawag ka dyan sa Senado, huwag ka na din pumunta. Idahilan mo, bakit si Bato? Pumupunta ba siya dyan sa pagdinig? Di ba hindi? O yan, ibabato sa kanya yan. Ibabato sa kanya yan. Hindi pupunta yan. Pero may chance na pumunta. Doon talaga, 50-50 pa tayo dyan. De La Rosa served as the Philippine National Police Chief during the Duterte administration from July 2016 to April 2018 bago siya tumakbo sa pagkasenador. Maybe the former president would find it in his heart to realize what he has done in the past 6 years, sabi ni Abante. The victims kin who testified during the hearing were from Cebu and Caloocan City. Si Raquel Lopez, ang nanay po ni Rabi Lopez, who was killed in Cebu Police anti-drug operation, shed tears when she told her story. Sa libo-libo lang napas lang ka-coffee. Almost 2 years lang, 22,000 mahigit na. Hindi yan lahat legitimate sa totoo lang. Hindi lahat yan legitimate. Yung iba dyan nagkaroon ng pang-abuso. Parang baboy po ang pagtrato sa anak ko. Kawawa naman yung anak ko, Your Honor. Napakabait ng anak ko, Your Honor. Wala po siyang record ng droga o pang-abuso. Napakasakit po, sabi ni Lopez. Biruin mo, napagkamalad ka lang, napagbintangan ka lang dahil sa mga abusadong ewan. Jennifer Padlan, daughter of Lucas Padlan Sr., who was killed in Barangay Bagong Silang, dyan po sa Caloocan City, said policemen in plain clothes barged into their home looking for certain pillow. She pleaded and repeatedly said there was no pillow in their home, but the police still dragged her father to the kitchen under the sink before shooting him to death. Grabe. Napaka-tragic. Sumisigaw po siya, nanghihingi ng tulong, wala po kami magawa. Balot po kami ng takot, sabi ni Jennifer. Kanino tatakbo yung mga maliliit na tao na yan, mga ordinaryong tao na yan, nung panahon ni Digong? Kanino sila tatakbo? Sino ba pinapakinggan that time? Kaninong boses yung naririnig kay Digong? Sobrang lakas ng boses ni Digong. Kung mahina yung boses mo, magsasalita ka ba? Hindi ka magsasalita. Lawyer Cristina Conti, the counsel to the families of those killed during the Duterte administration's war on drugs, said the former president was ultimately responsible for the extrajudicial killings. Yan po yung dahilan kung bakit umusad yung pagdinig o yung kaso dyan sa International Criminal Court. Itong si Attorney Cristina Conti ang tumutulong dito sa mga biktima. She referred to the allegedly systematic killings in the Duterte administration's campaign against drugs. In a speech before new career government officials in Malacanang in 2018, then President Duterte said, "Ano kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan ni Piso? Did I prosecute somebody at pinakulong ko? Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing." Inamin niya mismo. Inamin mismo ni Digong. We filed a communication before the ICC indicting him as the most responsible for crimes against humanity for all the drug war killings, sabi ni Conti. Ang sabi ni Senator Trillanes, di ba kung natatandaan nyo pa, ang pinupunto niya dyan in mid-year ka-coffee, by June or July, lalabas daw po itong arrest warrant ng tawag dyan, ng ICC. So yun ang antabayanan natin dyan. Mukhang mabigat-bigat na kaso itong haharapin dito ni Digong at ni Bato de la Rosa. Pero doon muna tayo sa idea na dapat pumunta siya ka-coffee. Dapat pumunta, di ba? Kasi kung wala kang tinatago dyan, bakit hindi ka pupunta dyan? Di ba? Punta kayo dyan. Di ba? Para may pagtanggol nyo rin yung sarili nyo. Sige, sabihin natin na tawag dyan. Sabihin na natin na medyo mapag-iinitan kayo dyan. Pero kung tama naman sasabihin ninyo, kung matibay naman yung mga inyong ebidensya dyan, hindi pa pagtatanggol nyo yung sarili nyo. Yun lang naman yan. Importante, pumunta kayo dyan. Diba? Para maging fair din. Tulad ni Bato de la Rosa, pag siya nagpapatawag, kailangan mong pumunta dyan or else isusupina ka. Ganoon din sa HOR. Kailangan nyo rin na respeto yan. Unless gusto nyo maging kibuloy, version 2.0 ang gawin dyan. Magtago na lang ulit. Anyway, tingnan natin ka-coffee, kailan ba yung next hearing? Parang walang nakalagay doon na date kung kailan ang susunod na pagdinig dyan ng committee na yan dyan sa House of Representatives. Teka, wala nakalagay ka-coffee kung kailan yung magiging
susunod po na pagdinig na yan ng committee na yan dyan sa HOR. Tingnan nyo, pupunta o hindi? Sige, comment dyan, ka-copy sa ating comment section. Pupunta ba siya o hindi siya pupunta? Sige, ilagay dyan sa ating comment box para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Ako kay Digong, 100% hindi pupunta. Kay Delima, 100% ako pupunta. Kay Bato de la Rosa, 50-50 na hindi pupunta at 50% na pupunta. Yan ang aking ano dyan. Yan ang aking assessment dyan. Ma'am Arlinda Reyes, good evening po sa inyo. Kay Reynaldo Daet, hindi naman nanalo mga Duterte at pro-China, inidoro yan, sabi ni Reynaldo Daet. Teresa Sera, maisog si Digong, bakit ayaw niya humarap sa investigasyon? Tama, di ba? Yun ang ibig sabihin ng maisog, matapang, mga DDS matapang. Di ba? Patunayan ninyo ang tapang niyo dyan sa House of Representatives. Ngayon lang nag-surface ang whole truth about EJK, sabi ni Michael Cruz. Siyempre, ano yan, deprived yan before eh. Mga Duterte, puro animal yan, pahalik-halik pa sila sa flag ng Pilipinas, yun pala, watawat ng China ang mahal nila, sabi ni Brando Manandek. Actually, kasalanan din nila yan eh. Diba? Kasalanan nila yan eh. Kung tumigil na lang sana kayo, hindi na ganito magiging kainit ang issue. Yung problema, gusto nyo kasing agawin sa presidente yung posisyon niya na binigay ng taong bayan. Yun eh. Shoutout kay Sister Zet, kay Sister Doc Feli. Shoutout po sa inyo mula kay Ma'am Arlinda Reyes. Kay Mahar Lokaluka, ang mga ang mag-aamang makakapal na ang pinakakapal na kapal na nito na mukha sa bansa. No more Duterte and never again in government sa 2025 at 2028 elections. Grabe ha, tama po si Miss Sylvia. Anong sinasabi ni Ma'am Sylvia dyan? Pag kakaintindi ko, may kota ang pagpatay dyan sa tukhang, kaya kahit wala kasalanan, pinapatay daw. Yes, Ma'am Sylvia Roa, one time na-discuss din natin yan, no? May mga opisyal ng PNP na parang nangyayari, naging uniform yung kota. Let's say sa region A o region 1, kung ganito ang target mo, 1,000 sa isang buwan, region B o region 2, region 3, ganito rin. Pero hindi nga pwede yan, sabi ng bagong PNP chief, hindi pwede mong i-apply yan dahil magkakaiba yung mga sitwasyon, magkakaiba yung mga senaryo, yung kalagayan ng mga komunidad po, ng mga rehiyon dito sa bansa. Hindi mo pwedeng i-apply yung 1,000 quota sa one region, sa first region, the second region, you have to comply and to achieve this number. Hindi pwedeng ganun yun. Nasel Senior Gonzales, pupunta si Bato, matapang yun. Digong hindi pupunta, matapang lang sa salita. Agree. No to pro-China, maawa kayo sa ating bansa. Kay Ma'am Cecilia Peña. Yan. Sabi ni Ma'am Jennifer, sinisisi pa ng mga gobernador ang pamilya at abogado ng mga biktima kung bakit ngayon lang daw nag-complaint. Sabi ni Secretary Llamas, bakit nung panahon ni Duterte, bakit tikom ang bibig ng gobernador sa HOR? Agree. Ma'am Jennifer, may punto din yan. 10,000 lang halaga ng buhay ng tao, mas mahal pa sa palibing, sabi ni Sandra Valdez. Ang rinig ko ma'am, 20,000, no? 20,000. Pero napakababa pa rin yan, ka-coffee. Kung maginawa si Duterte at Bato, haharap sila sa hearing. Let's see, ka-coffee, kung dumalo dyan sa hearing na yan. O syempre nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, palike and follow sa Facebook at kung nasa YouTube, please click yung subscribe at i-like lang po yung button natin dyan sa baba para updated po kayo sa mga bago nating upload. O siya, sige, kuha na ng kape and move on tayo sa ating next topic.